Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ito si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang asignaturang Filipino 3 ng Revised K-12 Curriculum. At ang ating paksa sa ikalawang markahan, pangalawang linggo, ay ang pangatnig. At ang ating layunin, naiintindihan ang kahulugan ng pangatnig, nagagamit ang tamang uri nito sa pagbuo ng pangungusap. Ano nga ba ang pangatnig? Ang pangatnig sa Ingles ay conjunction. Ito ay mga salitang parirala na ginagamit upang maugnay ang dalawang salita. Parirala, sugnay, o pangungusap upang mabuo ang isang diwa o kaisipan. Ito ay naglalayong magbigay ng koneksyon, dahilan, paliwanag, o upang magbukod-bukurin ang mga bahagi ng isang pahayag. Narito ang mga uri ng pangatnig. Una, pangatnig na paninsay, pangatnig na pananhi, pangatnig na pamukod, pangatnig na panubali, pangatnig na panlinaw, pangatnig na panapos, pangatnig na panulad, at pangatnig na panimbang. Ating isa-isahin ang mga uri ng pangatnig. Ang una ay ang pangatnig na paninsay. Gumagamit ng mga salitang tulad ng ngunit, subalit, datapwat, bagkus o samantala upang maipahayag ang pagsalungat o pagkakaiba sa pagitan ng dalawang idea. Narito ang mga halimbawa. Matalino siya, ngunit hindi naman masipag mag-aral. Gusto niyang sumama sa parke, subalit masama ang kanyang pakiramdam. Katlong halimbawa, pinarangalan siya dahil sa kanyang kagalingan, datapwat na natili siyang mapagkumbaba. Pang-apat, pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral, bagaman mahirap ang kanilang buhay. Panglima, umiyak ang sanggol sa gutom, samantala abala sa paglalaba ang kanyang ina. Pangalawang uri ng pangatnig ay ang pananhi. Nagbibigay ng dahilan o sanhi sa isang kilos, pangyayari, gaya ng sapagkat, dahil, sanhi ng, at kaya. Narito ang halimbawa. Hindi siya nakapasok sa klase sapagkat may mataas siyang lagnat. Pangalawa, masaya si Mika dahil natupad na ang kanyang pangarap. Ang ikatlo, ang pagbaha sa Maynila ay sanhi ng walang tigil na pag-ulan. Pang-apat, ang kanyang tagumpay ay sanhi ng kanyang pagsisikap at tiyaga. Panglima, nag-aral siyang mabuti kaya nakakuha siya ng mataas na marka. Ang ikatlong uri ng pangatnig, ito ay ang pamukod. Ginagamit sa pagbubukod o pumipili sa pagitan ng dalawang bagay tulad ng o, ni, at, man o maging. Halimbawa, magluluto tayo ng manok o baboy para sa hapunan. Number 2, gusto niyang maging pulis, bumbero o maging sundalo. Ang ikatlo, hindi siya marunong magbasa ni magsulat. Pang-apat, walang tumutulong sa kanya ni isang kaibigan. Panglima, hindi siya tumatawa man lang sa biro ko. At ang pang-apat na uri ng pangatnig ay ang panubali. Nagpapahayag ng pag-aalinlangan, posibilidad o kondisyon gamit ang mga salitang kung, sakali, sana, at kapag. Narito ang mga halimbawa. Makakakuha siya ng mataas na grado kung mag-aaral ka ng mabuti. Pangalawa, naghanda ako ng gamot
sakaling sumakit ang ulo mo. Pangatlo, nag-aral ako kagabi, sana ay pumasa ako sa pagsusulit. Umuwi siya sa probinsya kapag Pasko. Paglima, magdala ka ng payong kapag aalis ka ng bahay. Ang panglimang uri ng pangatnig ay ang panlinaw. Ginagamit ito upang magbigay linaw o paliwanag. Mga halimbawa nito sa madaling salita, sa makatuwid, kung gayon, at sa kabilang dako. Narito ang mga halimbawa. Ang kumpanya ay nawalan ng malaking halaga ng pera. Sa madaling salita, nalulugi na sila. Pangalawa, nag-aral siya ng mabuti at nagsikap. Sa makatuwid, narating niya ang tagumpay. Pangatlong halimbawa, tumaas ang presyo ng gasolina. Sa makatuwid, nagmahal din ang mga bilihin. Number 4, mataas ang presyo ng bilihin. Kung gayon, kailangan nating magtipid. Panglima, ang pag-aaral sa online ay nakakatulong sa ilang estudyante. Sa kabilang dako, may mga mag-aaral na walang sapat na gamit para dito. At ang pang-anim na uri ng pangatnig ay ang panapos. Ginagamit ito para magbigay senyas na malapit ng matapos. Halimbawa ay sa wakas, sa lahat ng ito, kung kaya. Narito mga halimbawa. Naghintay kami ng 2 oras, sa wakas ay dumating na rin ang bus. Pangalawa, pagkatapos ng mahabang araw na trabaho, sa wakas ay nakauwi na rin ako. Pangatlo, naranasan niya ang hirap at pagod. Sa lahat ng ito, nanatili siyang matatag at hindi sumuko. Pang-apat, masipag siya mag-ensayo kung kaya siya ang nanalo sa kompetisyon. At ang pangpito na uri ng pangatnig ay ang panulad. Ginagamit ito para maghambing o magtulad ng dalawang bagay. Mga halimbawa nito kung sino, kung ano, kung saan, at kung gaano. Narito ang mga pangungusap. Ang gantimpala ay binibigay kung sino ang mananalo. Pangalawa, gawin mo kung ano ang sa tingin mo ay tama. Ikatlong pangungusap, pumunta kami sa probinsya kung saan lumaki ang aking nanay. Pang-apat, walang sino man ang makapagsasabi kung gaano katagal ang aming paglalakbay. At ang pangwalong uri ng pangatnig ay ang panimbang. Ginagamit ito para magdagdag ng idea na may parehong bigat o halaga. Mga ginagamit na pangatnig ay at, pati, saka, at tulad ng. Narito mga halimbawa sa pangungusap. Una, bumili si nanay ng prutas at gulay sa palengke. Pangalawa, isinauli niya ang aklat pati ang panulat na hiniram niya. Pangatlong halimbawa, gusto niya ng maasim na mangga sa kaasin. Pang-apat, ang kanyang boses ay malambing tulad ng isang ibon. Atin munang sagutan ang pagsasanay na may panutong tukuyin ng pangatnig sa bawat pangungusap. Isulat ito sa sagutang papel. Una, si Miguel ay isang matalino at mabait na bata, ngunit hindi siya magtataas ng kamay sa klase. Ang ginamit na pangatnig ay at ngunit. Ang pangalawa, mag-aral ka ng mabuti kung gusto mong makapasa sa pagsusulit. Ang wastong sagot ay kung. At ang pangatlo, hindi siya sumama sa parke, subalit nandoon naman ang kanyang kapatid.
Ang wastong sagot ay subalit. Pang-apat, hindi siya nakapasok sapagkat masama ang kanyang pakiramdam. Ang wastong sagot ay sapagkat. Pang-lima, gusto niyang bumili ng bagong sapatos ngunit wala siyang sapat na pera. Ang wastong sagot ay ngunit. Laging tatandaan, ang mga uri ng pangatnig ay ang pangatnig na paninsay, ginagamit sa pagtutol; pangatnig na pananhi, ginagamit sa dahilan; pangatnig na pamukod, ginagamit sa pagpili; pangatnig na panubali, ginagamit sa kondisyon; pangatnig na panlinaw, ginagamit sa pagpaliwanag; pangatnig na panapos, ginagamit sa pagtatapos; pangatnig na panulad, ginagamit sa paghahambing; pangatnig na panimbang, ginagamit sa pagdadagdag. Lagi ring tatandaan na ang pangatnig ay mga salitang parirala na ginagamit upang mag-ugnay ng dalawang salita, parirala, sugnay o pangungusap upang mabuo ang isang diwa o kaisipan. Ito ay naglalayong magbigay ng koneksyon, dahilan, paliwanag o pagbukod-bukurin ang mga bahagi ng isang pahayag. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa Filipino 3, Quarter 2, Week 2 ng Revised K-12 Curriculum na may paksang pangatnig. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Please like, comment, and share, and click the notification bell for more videos.